What's up? This is MC. Sa videong to ay magbabahagi ako sa inyo ng isang math puzzle na nakita ko online. A 4-digit number, ABCD, times 4 is equal to another 4-digit number, DCBA, where every letter represents a unique digit. Basically, sa ABCD at si DCBA ay parehong 4-digit number at bawal may maulit na digit. I think there are different solutions sa ganitong klase ng mga problem. At luckily, na-solve ko to. So, yung isi-share kong solution sa videong to ay yung naisip ko. Kung may maisip kayo na ibang solution, pwedeng i-share nyo rin yan sa comment section. Kung gusto nyong subukang sagutin to, ngayon na yung panahon para i-pause nyo yung video dahil isi-share ko na ang aking solution. First of all, ipakita muna natin lahat ng possible values kay A, B, C at D. Lahat naman 0 to 9 pwede pa since wala pa tayong nako-conclude. And I think siguro napaka-obvious na nito sa iba, no? Pero napaka-importanting ma-recognize na ang ating product ay isang 4-digit number. Bakit? Mako-conclude kasi agad natin na si ABCD ay hindi pwedeng maging equal kay 2,500 or higher. Ang dami agad possibilities nun. Paano tayo nakakasigurong ganun? Kung si ABCD ay 2,500, then ang magiging product natin 10,000, which is a 5-digit number. At again, yung nasa problem, DCBA, 4-digit number lang. Kung mas mataas pa kay 2,500, 5-digit number din yung product nun, or higher. Therefore, na-prove natin na ang ABCD hindi pwedeng equal kay 2,500 or higher. Which means that A can only be 0, 1, or 2. Next, i-analyze naman natin yung pagmumultiply ng integers considering their parity. Kung odd ba or even. Even times even is equal to even. Example, 2 times 4 is equal to 8. 6 times 10 is equal to 60. In general, kapag nagmultiply kayo ng dalawang even, ang sagot doon, even. Odd times even is equal to even. Example, 3 times 2 is equal to 6. 5 times 8 is equal to 40. In general, kapag nagmultiply tayo ng isang odd number at isang even number, regardless of the order, ang magiging sagot, even. So, regardless pala kung ano yung isang number, kung odd ba or even, basta merong isa pang factor na even, makakasigurado tayo na ang product, even. So, we can say that D times even is even. Si D pwede maging odd, pwede rin maging even, pero dahil minultiply nga natin to ng even number, ang magiging sagot, even. So, katulad ng nasa problem, di ba kapag nagmumultiply tayo sa units place muna, so, D times 4 is equal to even. Sure tayo na ganyan. Dahil nga sa mga properties ng pagmumultiply ng mga integers. Knowing that A can only be 0, 1, or 2, tapos na-conclude pa natin na si A ay isang even number, mapapaliit pa natin ang possibilities, A can only be 0 or 2. Una nating i-consider yung possibility na si A ay 0. Paano ba tayo nakakakuha ng product na 0 or may last digit na 0 sa multiplication table ng 4? So, dalawa lang naman yung posibilidad. Pwedeng 0 times 4 is equal to 0, so yung mismong product 0, or pwede rin namang 5 times 4 is equal to 20. Yung last digit natin, 0. Pero maaalis na agad natin yung possibility na 0 times 4 is equal to 0. Bakit? Kasi kung yun yung tamang possibility, si D ay magiging equal sa 0. Both A and D are equal to 0. At bawal mangyari yun. Bawal may maulit na digit. So, D can only be 5. Ang problem naman dito, yung multiplicand natin na may first digit na 0, kapag minultiply yun sa 4, impossible siyang maging 5,000. Kailangan yung pinakamababang value ng multiplicand, 1,250. Pero again, yung first digit natin, 0. So, mathematically, impossible yan. Meaning, A cannot be equal to 0. And so, A is equal to 2. Na-achieve natin yan dahil sa process ng elimination. Next, i-consider natin yung value ng D. D times 4 is equal to a number whose last digit is 2. Tingnan ulit natin yung multiplication table. Dalawa lang yung posibilidad doon. It's either 3 times 4 is equal to 12 or 8 times 4 is equal to 32. Yun lang yung may mga last digit na 2. So, D can only be 3 or 8. Tignan natin yung possibility na si D ay 3. Kung si D ay 3, magiging mathematically invalid na naman. So, ang ating multiplicand, 2,000 something, times 4 is equal to 3,000 something.
malabong mangyari yon. Dahil kung 2,000 something yan, yung product natin dapat 8,000 something. Therefore, 3 cannot be the value of D, which means by process of elimination, D is equal to 8. Again, alam natin na ang ating multiplicand ay hindi pwedeng maging equal kay 2,500 at alam na rin natin na ang ating first digit ay 2. Therefore, B cannot be equal to 5 or higher, which means B can only be 0, 1, 2, 3, and 4. Ngayon, balikan natin yung last column. We know that 8 times 4 is equal to 32. Yung tinuturong paraan ng pag-multiply, yung units digit lang yun sinusulat sa baba. So we will just write 2 and then isusulat natin yung 3 sa ibabaw ng tens digit ng multiplicand. Tapos i-add natin yan sa product ni C tsaka ni 4. Balik tayo sa analysis ng integers kung odd or even. Kapag minultiply natin si C sa isang even number, ang sagot doon even. Meaning kapag minultiply natin si C at 4, ang sagot even. Kapag nag-add naman tayo ng isang even number at isang odd number, ang sagot naman doon odd number. Halimbawa, 4 plus 3, that's 7. 6 plus 5, that's 11. So regardless kung anong odd at anong even number yon, kapag pinag-add nyo yon, ang sagot doon odd number. Knowing that 3 is an odd number, we can say that even number plus 3 is equal to an odd number. Balik tayo sa ating problem. We have C times 4 dahil ganun mag-multiply. Yung tens digit naman times our multiplier 4. C times 4 ang sagot dyan, even. And then i-add natin yung 3 which is odd. At ang sagot doon, odd number. So we can conclude that B must be an odd number. Again, kanina 0, 1, 2, 3, 4 yung pwede. Ngayon, 1 and 3 na lang. Unahin natin tignan yung possibility na si B ay 3. If B is equal to 3, ang equation ay magiging 2,300 something times 4 is equal to 8,000 something, which is again impossible. Kapag si 2,300 minultiply nyo sa 4, ang sagot doon 9,200. And again, ang ating first digit sa product ay 8, hindi pwedeng maging 9. So B cannot be equal to 3. By the process of elimination, we have concluded that B is equal to 1. Ngayon, nasa last digit na tayo. Balikan natin yung part na minumultiply si C kay 4, then ina-add si 3. Ganun kasi tayo nagmumultiply. Again, C times 4 plus 3 is equal to a number whose last digit is 1, yung value ni B. So bago mangyari yon, bago makakuha ng isang number na ang last digit ay 1, nag-add muna tayo ng 3. Saan natin in-add yung 3? Ano dapat yung last digit ng product ni C times 4 para pag nag-add ng 3, ang magiging last digit na 1. So, tignan ulit natin yung multiplication table. Para makuha yung number na may last digit na 1, nag-add tayo ng 3 sa isang number na ang dulo, 8. So, dito, dalawa lang naman yung may last digit na 8. It's either 2 times 4 is equal to 8 or 7 times 4 is equal to 28. Again, kung 2 times 4, 8 yun, then i-add natin yung 3, magiging 11. Kaya yung tens digit natin sa product, 1. Kapag naman 7 times 4, 28, plus 3, we will get 31. Yung last digit again, 1. Meaning C can only be 2 or 7. Pero take note na bawal nang gamitin yung 2 kasi nagamit na natin kay A. So by process of elimination, si C ay equal sa 7. Ang ating 4-digit number ay 2,178. Kapag minultiply sa 4, ang sagot 8,712. To verify, I used the Google Calculator at tama naman yung sagot. So A is equal to 2, B is equal to 1, C is equal to 7, D is equal to 8. Kung meron kayong natutunan sa video to, i-consider nyo na i-like or i-heart tong video to or i-share nyo na rin. At i-consider nyo na rin na mag-follow or mag-subscribe. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you on my other videos. Bye-bye.